It's not necessarily a change of leadership because Wajidi is still under Romualdez. He was a deputy speaker under Martin Romualdez. He is loyal to both the Marcos administration. It's not necessarily a change of leadership. I-click ang subscribe, huwag palampasin. Bawat kwento'y may halaga, ating ipakita. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kaperlas, sa ating mga mahal OFW at sa ating mga mamayang Pilipino sa buong mundo. Ngayon po kukuha tayo ng kaunting video clip dito sa interview ni Kuya Boy Abunda kay Congressman Kiko Barsaga aka Congressman Meow Meow. So ngayon ang sa Congress, sa House of Representatives, medyo galit sila nito kay Congressman Meow Meow kasi nga ang ganda ng mga punchline nito, mga tira na malaman at totoo naman talaga. At nangangailangan tayo ng politiko na katulad nito na hindi natatakot na banggain itong mga malalaking buaya. Ito mga buayang walang kabusugan sa pera. At yun nga, alam naman natin pag kakalaban yung mga politiko dyan sa mga kongresista ay pag anuhin ka din nila, sasabihan ka na may problema sa mental health or may sira na yata yung pag-iisip. Ganun yan sila eh. Binabaliktad din lang yung storya. Gumagawa sila ng storya para mapagtakpan yung mga kagaguhan nilang ginagawa dyan pag nanakaw sa pera ng kaban ng bayan. Ngayon po, konti lang yung kukunin natin ng video nito at panuorin at pakinggan natin itong paano to, gaano kagaling magsagot itong si Congressman Meow Meow. Kung nakabuti nito, titingnan mo siya parang inosente. Pero napaka-smart at napaka-wise siya mag-isip at yung prinsipyo niya. Talagang napagagaling itong congressman na ito. At sana may mga matitinong politiko pa na lalabas at ipaglaban ang totoo nating ang ating bayan, no? So, okay, panoorin na natin. Okay, are you happy with the change of leadership? Because it's now your speaker, our speaker now is Wajidi. Your take on this? It's not necessarily a change of leadership because Wajidi is still under Romualdez. He was a deputy speaker under Martin Romualdez. He is loyal to both the Marcos administration and Romualdez. And lastly, during the time when the flood control anomalies, the time when it erupted, when it became viral, Wajidi was completely silent on the issue. He was not calling for any investigations, or neither was he having any press conferences or speaking on behalf of the speaker regarding on any of the issues. Kiko, Grabe, diretsong sagot yun ha. Grabe. Wala talagang pagbabago dyan sa liderato dyan sa Kamara. Although nag-resign yung speaker, pero ganun pa rin. Kasi nga kung itong bagong pinalit, itong si Speaker Dick, yung matitinong politiko, of course, dapat yun nga, hahanapan niya ng paraan na paano masolban itong korupsyon, di ba? Dapat meron man sanang conference or ipatawag niya itong si Saldico, si Martin, dapat yun yung ginawa, pero wala. So yan, tama yung sinasabi ni Congressman Meow Meow na walang pagbabago dyan. Nagpalit lang ng tao pero same pa rin yung utak, same pa rin yung mga plano nila. Walang nababago. Diba? Galing. what is it that you don't like, you hate, you detest, whatever the word is, about Martin Romualdez? Why is he your enemy? It's not necessarily that Martin Romualdez is my enemy, but he goes against the interests of the people who I would consider my friends, which are the people of the Philippines. He's no longer working for the benefit of the Philippines, and him getting away would prove that every other speaker could do what he has done and get away with it as well. So therefore, I am maximizing my efforts to ensure that Martin Romualdez will be held accountable for any possible involvement he has and for any negligence he may have in the flood control anomalies. Ano bang Oh, ang galing nun ha. Hindi niya sinabi na Martin Romualdez is enemy, pero he goes beyond sa ginawa ni Martin Romualdez doon sa mga tao who is yun nga sinabi ni he is serving itong mga taong mga kaibigan niya or itong mga sambayan ng Pilipino na ginagago nitong mga ni Martin Romualdez, ninakawan
Kaya, yan nga, ito yung inano niya, pinaglaban niya. Gusto niyang malaman ano yung katotohanan at dapat lang na imbestigahan itong si Martin Kaya nag-iingay ito si Congressman Meow Meow. At ngayon, kinalaban siya dyan sa House of Representatives. Kasi nga, hindi siya sang-ayon doon sa mga kagaguhang ginagawa nila. Di ba? Napansin nyo? Yung mga previous years nung naging congressman itong parang Panginoon nila si Martin Romualdez di ba? Dahil kay speaker, ito kasi speaker, ganyan. Lahat ng mga project diyan sa kongresista dadaan talaga yan sa pirma ng House Speaker. Kaya nga hindi mo maialis itong issue sa korupsyon na hindi mo pwedeng baliwalain itong mga ginagawa ng mga kongresista. Kasi yun nga, yung sanabi nga ni Mayor Magalong na tatlong mga players dyan na gumagawa ng korupsyon. Unang-una is yung mga kongresista. Alang nga naman, di ba? Sila yung gumagawa ng propose ng budget. Pangalawa is yung DPWH. At pangatlo, itong mga kontraktor. Pero yung ginagawa nga nila, itong DPWH at kontraktor lang yung gusto nilang idiin, di ba? Panagutin sa mga korupsyon. Kaya ayaw nilang isama ang mga kongresista. Katiwalian, ano ba ang nagawa ni Martin Romualdez? There are only two possibilities in this scenario. Either he is involved in the flood control projects, in which he must be investigated, or he's completely negligent in the flood control anomalies, which means he must also be investigated, because allowing congressmen to steal hundreds of billions as the sitting speaker is also something worthy of investigation. Naniniwala ka ba? Klaro yun. So dapat imbestigahan itong si Congressman Romualdez. Kasi unang-una, siya yung pumipirma sa yung mga proposal budget. Diba? Tapos, pangalawa, kung hindi man siya kasama doon, yung negligence, di ba? Accountable pa rin siya. Kasi ikaw yung speaker dyan, dapat ma-check mo yan, ano yung mga ninakaw ng mga kongresista dyan, bakit ganun yung nangyari sa mga project. Same story din yan sa ating presidente. Sino ba yung last na pumipirma doon, di ba, presidente? Without pahintulot ng presidente, hindi yan magiging GAA, di ba? Hindi yan magiging law yung pinirmahan nilang mga proposal budget. So, yun nga, ganun pa rin yun, story sa presidente natin. Kung hindi siya kasabwat dyan, dapat imbestigahan din yan. Kung hindi siya kasabwat, yung negligence din pa rin. Di ba? Yung negligence nila na hindi pagbantay sa pera ng kaba ng bayan. Kasi inilaw nila. Yun yung nangyari dito. Kaya, napakagaling itong si Congressman Meow Meow talaga. That former Appropriations Committee Chair, Zaldico, is in, my words again, for lack of a better word, is in connivance with the Speaker? Well, it would be impossible for him not to be in connivance, because the Appropriation Committee is a very valuable committee, a very sought-after committee by congressmen, and only someone very close to the administration would be able to receive. So hindi siya pwede kumilos, hindi siya pwedeng makapagdesisyon ng kung ano man sa appropriations na walang basbas to Speaker Romualdez. Naturally, that's That's what you're trying to say. Nung So, klaro yun, di ba? Na hindi pwedeng makapaggawa ng sariling desisyon si Zaldico without basbas sa House Speaker. Hindi ba totoo yung sinabi ni Inday Sara na ang humahawak sa budget is dalawang tao lang, si Romualdez at si Zaldico, Martin Romualdez. So ngayon, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Sino ngayon ang nangsisinungaling? Di ba? Halatang-halata na yung mga move nitong mga buaya sa kongresista. Pera lang yung hinahanap o ng walang puso na talagang gustong magserbisyo sa taong bayan. Yun yung nangyayari. Kaya kudos po to ni Congressman Meow Meow, Congressman Kiko Basaga. Mabuhay po kayo, sir. Sana may mga tao pa na katulad sa iyo who will stand for the truth, and kahit man maibanan yung korupsyon ng ating bansa. At
sana may mga katulad pang sayo na talagang handang ipaglaban at hindi natatakot dyan sa mga malalaking buhaya dyan sa politiko. So ito po si Capriel Astrane, ang iyong lingkod. Magandang araw po sa inyong lahat.